Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Albay. Sa puntong ito, makakausap natin sa linya ng telepono ang ating kasamang si Steve Dailisan. Steve, ano ang latest? Ma'am Jess, nasa mahigit 4 na oras na tayo nakakaranas ng pag-ulan at pagbugso ng hangin dito sa probinsya ng Albay, partikular dito sa ating kinaroroonan sa Legazpi City. Although, nung magsimula ito alas 5 ng hapon kanina, talaga namang napakalakas, nag-aalimpuyo. Yun yung description natin. Para siyang umiikot at sumisipol, ganun kalakas yung hangin. Hindi ka makakatayo dun sa labas. Sinubukan namin kasi nandito kami sa Albay Provincial Safety and Emergency Management Office kung saan dito rin kanina nag-opisina si Governor Salceda. At talaga namang napakalakas ng hangin kaya napilitan kami na magtago na sa loob nitong konkretong gusaling ito. Maging yung bubungan nito, Ma'am Jess, natanggal din, nasa second floor. So lahat kami, sumilong kami dito sa ground floor. Yung karamihan dun sa mga nakita natin nung paghagupit nitong siya Bagyong Glenda, talaga namang yung mga puno, humahapay, may mga yerong nagsipag-liparan at yung supply ng kuryente dito wala. So hanggang ngayong gabi, tanging yung mga ilaw natin mula dun sa ating generator set yung gumagana, nagsisilbing ilaw natin. Yung kabuuan nito talagang napakadilim. Yung ating mismong satellite kanina tinamaan nung lumipad na yero, kaya nabaklas. Ang ginagawa ngayon ng mga taga-Office of the Civil Defense, patuloy yung kanilang monitoring. Ito, umiinip ulit yung malakas na hangin. Lahat kami ngayon nakatago. Yung binabantayan nila dito ay yung isla ng Rapu-Rapu kasi ang sinasabi, dahil remote island yon na bayan dito sa probinsya ng Albay, ay posibleng doon dumaan ng gusto itong si Bagyong Glenda. Sa ngayon ay patuloy yung, kanina may mga nakita na ako na nagsusumikap na lumabas. May iba na tinatry nila i-recover yung ilang mga yero para maalis yung mga harang sa kalsada. Although hanggang sa ngayon talagang hindi pa tayo makakilos at makaikot dito sa syudad para tingnan kung gaano kalawak itong pinsala, Ma'am Jess. Steve, nabanggit mo na merong evacuation center na ang mga bayan-bayan dyan sa Albay. Lesson lang from Yolanda, no? Lesson learned. Yung mga evacuation center doon, nanganib din. In fact, may mga namatay sa mga evacuation center sa Leyte, kung hindi ako nagkakamali, nung kasagsagan mismo ng Yolanda. So ang tanong ko dyan, yung bang mga evacuation center na itinalaga dyan sa Albay, siniguro ba nilang ligtas na ligtas? Yan yung mga naging pangunahing tanong natin. Ang sabi sa atin ni Governor Salceda, ilang taon nilang inaral matapos yung paghagupit dito ni Bagyong Reming at ni Milenio noong 2006 ay ginawa raw strategic yung posisyon ng mga evacuation center. Kanina, binisita natin yung isa sa mga evacuation center sa isang paaralan. Hindi na yung mismong classroom, Ma'am Jess, yung ginagamit nila, kundi nagtayo yung JICA funded yung evacuation center. Dalawang palapag yon, yung kanilang gusali, yung isa hanggang 3 palapag. So siniguro raw nila na walang liquefaction, malayo sa dagat, at dun sa banta ng storm surge. Gayon din dun sa posibleng yung landslide niya. Pati na yung kinoconsider nila dito yung mismong daanan ng lahar. And so far, yung mga evacuees, kanina ang pinakahuling pala, mga bandang alas 6 na sa mahigit 60,000 pamilya overall yung mga na-evacuate. Although yung ilan sa mga pamilya, nag-desisyon sila na manatili doon sa mga bahay ng kanilang mga kaanak na sinasabing mas matibay at konkreto, Ma'am Jess. Okay, so Steve, ang binabantayan dyan yung coastal barangays, yung mga nakaharap sa dagat, lalo na yung mga kaharap ng Pacific Ocean, no? Dahil sila sila yung sumagupa, kumbaga, dun sa unang bugso ng lakas nitong si Yolanda. And of course, yung slopes ng Mount Mayon, di ba? Alam kasi natin, medyo malambot yung lupa, konting ulan lang, nagla-landslide dyan at may mga malalaking bato dyan. So yun ang mga binabantayan, Steve? Tama po kayo dyan, Ma'am Jess. Yung binanggit ko kanina, yung Rapu-Rapu, kasi doon nga, yun yung nakaharap dun sa Pacific Ocean. So yun talaga yung pinaka-direktang dinaanan nitong si Bagyong Glenda. Gayun man, pati yung mga portions, yung mga coastal barangays, kanina pangalan pinaligas na kasi nung ating puntahan yun, mga bandang 4 o'clock, mga nasa
1.5 metro yung taas ng alon, ganun kataas. Kaya nga pinalilikas agad, low tide pa kanina. So ang ina-assume ng mga otoridad dito ay pag tumaas yung tubig at sinabay ng malakas na alon, baka peligroso lalo doon sa mga naninirahan doon sa paligid. Ang inaasahan na lamang dito ni Governor Salceda at ng buong PDRRMO ay kumaga nakinig doon sa binigay pang babala kahapon, yung preemptive evacuation. Marami rin naman tayo nakitang mga lumikas kanina. Sana lang yung mga nagpaiwan sa mga bahay, particular yung mga lalaki, yung mga ama ng tahanan, ay sana naman ligtas sila dun sa kasalukuyan pa rin na nararanasan natin ngayon na pagkagupit ni Bagyong Glenda. Okay, maraming salamat Steve Dailisan. Ingat kayo dyan sa